Napagpala po namin ang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po, malapit sa Kristo. Maraming salamat malapit sa pagkakataong ito. Kami po ay narito, yung pinagpalat kinahabagan. Pinating mo kami malapit maluhatis yung balagawain upang ikaw ay aming sambahin, dakilain, papurihan. Maraming salamat malapit sa yung balagawain yung pinagpala. Simula sa bawat ito yung balagawain malapit noon. Nariyan ka, hindi mo kami pinabayaan. Maraming salamat malapit noon. Higit sa lahat sa oras pong ito, sa aming pag-aaral lang yung mga banal na salita, malapit noon. Sa ganang amin, wala po kaming kakayanan. Hallelujah, ikaw po malapit noon, siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Lahat ng aming pagkukulang mga pagkakamali, patawarin mo kami malapit noon. Ikaw po malapit siyang tumulong sa amin, malapit noon. Bawat seta mong aming pag-aaralan. Mabanggitin ay balingkod, malapit noon. Ikaw po malapit noon maglangis. Samahan mo ito malapit yung kapangyarihan upang mapunawaan ng bawat isa sa amin malapit ang kahalagahan ng iyong salita malapit noon. Ito ang magbigay sa amin ng pag-asa malapit noon. Ano po ang gawa ng kaaway hadlang malapit sa mga kalagitnaan. So natalangin pagluhod ng aming minamahalaga na pastor. Ayon po sama-samang sinasaway lahat ng gawa ng kaaway hadlang sa aming kalagitnaan. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, cast out. Hallelujah, glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y magupo na din sa ating mga upuan. Hallelujah. Pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, tanging sa ating napakabait na Diyos lamang. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Ang kapurihan ay walang iba sa ating mahal na Panginoon. O po ay nagpapapot po ng dubling paggalang, respeto, patuloy po nating inaalala, kailanman mga kapatid na hindi makakalimutan ang mga pinagpalang pangangaral, pagtuturo sa atin ng ating beloved pastor sa balagawaing ito. Hanggang po sa panahong ito, tayo po ay patuloy pong inaalala, patuloy po ating sasariwa ang kailanman ng pinagpalang mga aral at turo. Hanggang sa panahong ito, tayo po ay narito, pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos, purihin po ang ating mahal na Panginoon. At ako po ay nagpapabot po ng magandang hating gabi po sa mga beloved children, Almeida family po, at aming beloved pastor. Praise the Lord, bagay po sa mga naatasan po sa balagawaing ito dito sa lugar na ito, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Dick. Praise the Lord sa ating beloved Cupid, sir, ating mga instrumentalist, at may mga manggagaw, mga manunugtog, mga mang-aawit sa balagawain ng ating mahal na Panginoon. Bagay po sa lahat po mga kapatiran po dito sa lugar ng ating barangay. Magandang hating gabi na po sa pangalan ng ating mabait na Diyos. Hallelujah. Ating pagkapakan po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kapuri-puri po ang gawa ng ating napakabait na Diyos sapagkat tayo po ay narito sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Dahil po sa kanyang mga gawa, hindi po tayo napunta rito, tayo po ay napipilitan lamang. Subalit tayo po ay narito dahil ating pong natagpuan ang tunay na biyaya na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Ito po ang dapat gawin ng tunay na nakasumpong ng biyaya. Tunay na isang kaharian na ito po ang kaharian ng ating mahal na Panginoon na paglilingkod sa Kanya. Na paano pa sabi sa Banal na Kasulatan, kung paano sa langit, gayon din po ang gawin dito sa lupa. Ibig sabihin, yung nararapat na paglilingkod, gawin ng mamanampalataya. Ito ang nais ng ating mahal na Panginoon na dapat gawin. Basahin po natin dito sa Matthew 6:10, dito po tayo mag-uumpisa mga kapatid. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay Mateo, Kapitulo 6, versikulo 10. Sabi, dumating nawa ang kaharaan mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paanong sa langit, gayon din naman sa lupa. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan po ang ating napakabait na Diyos. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang kahabagan. Dahil mayroon pong totoong salita ng Diyos na sinamahan kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, tayo po ay ito po'y itinuro sa atin kung paano po gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sabi dito mga kapatid, sa 6:10 ng Matthew, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Dumating nawa ang kaharian mo. Ano pong kaharian? Natutukoy ng ating mahal na Panginoon na dumating dito sa lupa. Wala pong iba yung salita ng ating mabait na Diyos. Ito ang dumating sa ibabaw ng mundong ito. Nang sabi ko, gawin nawa ang iyong kalooban. Ito ang nais ng mahal na Panginoon.
Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din dito sa lupa. Ibig sabihin, mga kapatid, sa buhay natin, ito ang nais ng ating mahal na Panginoon. Yung kalugod-lugod na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yung tamang paglilingkod, yung makalangit na paglilingkod, makalangit na gawain, yung nais ng ating mahal na Panginoon na dumating dito, na kung paano ang ginagawa sa langit, gayon din po dito sa lupa. Ano po ang ginagawa ng mga makalangit o totoong naglilingkod sa mahal na Panginoon? Wala pong ibang ginagawa. Nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba sa ating mahal na Panginoon. Yung totoong pagsamba, kung paano sa langit, gayon din po dito sa lupa. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Tayo po ay naturuan na gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon kung paano po magsamba, paano papurihan, paano pasalamatan ang ating buhay na Diyos. Yung tamang pagpupuri, tamang paglilingkod, yung nakakalugod sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Mayroon pong prueba at ebidensya. Yung ating ginagawang ito po ay kalugod-lugod sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Ito po ang buwaba mula sa langit na isang kaharian na nais ng ating mahal na Panginoon na gawin ng tao upang ating masagawa ang kalooban ng ating mabait na Diyos. Yung ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi po mauwi sa wala. Kundi ito po ay magkakaroon po ng katuparan sa bawat nakasumpong nakatanggap ng isang kaharian na ito. Na ito po, mga kapatid, ay ang magdadala sa atin sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kung paano po gawin ang kalooban ng ating mabait na Diyos bilang pagsamba sa Kanya, pagpapasalamat, pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, ito po ang magdadala sa atin sa piling ng ating buhay na Diyos. Everybody say amen. Ito po, mga kapatid, ang magtuturo sa atin kung paano tayo makarating, paano natin gawin ang tunay na paglilingkod, tunay na pagpupuri, tunay na pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Nagagawa natin ang mga bagay na ito. Ito po ay hindi dahil sa ating plano, kundi ito po ay isang biyaya, isang kaharian, na ito po ay tunay na nanggagaling sa ating buhay na Diyos. Ating naisagawa ang nais ng mahal na Panginoon. Na dati ito po ay hindi nagagawa. Amen po ba? Wala po ito sa ating isipan ang ganitong mga gawain. Ang ating pong kaligayahan noon, ang ating pong kasiyahan noon, ang ating pong kaisipan noon, lahat puro sa ating mga plano. At wala po sa ating plano tayo ay magpalakpak bilang pagpupuri sa ating buhay na Diyos. Ang ating mga kamay na ito dati ay ating ipinapalakpak kung saan kasiyahan sa libutan. Doon po tayo maging masaya. Subalit dumating ang isang kahariang ito na wala pong iba, yung tunay na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Na dapat pala ang ating mga kamay na ito ay ating ipalakpak, pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Ang ating buhay na ito ay ating ipaglingkod sa ating mahal na Panginoon. Ito ay nakakalugod sa ating buhay na Diyos. Nagawa natin sambahin, papurihan, pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Ito pa ang kalooban ng ating mabait na Diyos. Itong ating buhay na ito, sa ngayong kapanahonan, ipaglingkod natin walang iba sa ating mahal na Panginoon. Yung nakakalugod na paglilingkod sa mahal na Panginoon, everybody say praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Katulad ngayon, tayo pa ipinagpala, lalo na mo sa mga kabataan. Despiras ng pista sa barangay, pero kayo po ay wala doon at kayo po ay narito sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang kapurihan ay walang iba sa ating dakilang Diyos lamang. Nasumpungan mo ang kaharian, na ang kaharian na iyong nasumpungan ay hindi po galing sa kaharian ng sanlibutan ito, kundi ang iyong nasumpungan ay ang kaharian na galing sa langit bumas sa lupa, na ito ang nais ng ating mahal na Panginoon. Ng ating kasiyahan walang iba ay paglilingkod, papurihan, pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Bagamat may kasiyahan sa sanlibutan, pero hindi mo binigyan pansin, narito ka sa mahal na gawain ng mahal na Panginoon. Ginampanan mo ang iyong tungkulin, ikaw ay pagpapalain ng mahal na Panginoon. Ating palapakan ng ating mabait na Diyos. Kapuri-puri po ang gawa ng mahal na Panginoon. Sa ngayon pong kapanahonan, sabi sa banal na kasulatan, napahamak ang aking bayan dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kaya napakahalaga po ng ating isinasagawang ito sa ngayong kapanahonan. Ito po ay hindi mauuwi sa wala, ito po ay hindi kalugihan, bagos ito po ay maging pagpapala sa bawat isa sa atin. At hindi lang po mga kapatid, basta pagpapala,
kundi tayo po ay patuloy pinagpapala ng ating mahal na Panginoon sapagkat ating nasumpungan ang tunay na kaharian ito. Wala pong iba yung nakakalugod sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Nagawa natin ang kalooban ng ating mabait na Diyos. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Kaya ano po ang sabi ni Haring David? Awit 84, versikulo 5. At talon po sa 10. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 84, versikulo 5, talon sa 10. Mapalad ang tao na ang kasalanan ay nasa iyo, na may mga daan sa kanyang puso tungo sa iyon. Sa 10, sapagkat isang araw sa iyong mga looban ay mabuti kaysa 1,000. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Sabi po sa 84 verse 4 ng awit, sabi ng Haring David, mapalad silang nagsisitahan sa iyong bahay. Tama ba? 84 verse 5. Mapalad ang tao na ang kalakasan ay nasa iyo, na may mga daan sa kanyang puso na tungo sa Sion. Sabi sa English, blessed is the man whose strength is in thee, in whole heart are that ways of them. Ating palakpakan ng ating mabait na Diyos. Mapalad ang tao na ang kalakasan ay nasa iyo. Iba rin say, praise the Lord. Ito po ay hindi po nagagawa ito ng tao ngayon. Sapagat ang tao ngayon, ang kanilang pong kaisipan, magpakaligaya, magpakasaya sa mundong ito. Bihira na po ang tao ngayon na ang kanya pong kalakasan ay ipaglaan sa ating mahal na Panginoon. Iba rin say, praise the Lord. Kahit ano ang mangyari, ang kaisipan ng tao ngayon, ang kanilang kalakasan habang may lakas pa. Naroon po mga kapatid, kanila pong ginugugol sa panahon ng mga gawaing sanlibutan. Subalit ang lahat ng bagay na yan ay nauuwi sa wala. Kaya tayo ay pinagpala sa lahat ng pinagpala. Ibrahim say, praise the Lord. Mapalad ang tao na ang kalakasan ay nasa iyo, na may mga daan sa kanyang puso na tungo sa Sion. Ang isang Kristiyano ay isang tao na tunay na kasumpong ng isang kaharian. Walang iba yung paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Inilaan mo yung iyong puso sa ating mahal na Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Nariyan palagi habang may lakas ka. Ibinibigay mo yan, inilalaan mo yan sa mahal na Panginoon. Patuloy mo maramdaman ang kalakasan na yan. Iba ang iyong pakiramdam sa kaparamdam mo sa iyong buhay, ang kalakasan na iyong natatamo. Ito ay ibinibigay galing sa kabutihan, kapangyarihan, pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Iba sa amen. Ikaw mismo ang makakaranas habang nagpapatuloy ka. Ang iyong oras, ang iyong kalakasan, inilalaan mo sa mahal na Panginoon. Kahit mayroon kang karamdaman, ang alam mo sa iyong buhay, malakas ka. Sapagat ikaw ay pinalalakas ng ating mahal na Panginoon. Iba rin say, praise the Lord. Sabihin pa ng doktor, ang findings, mayroon kang sakit, pero hindi mo pinapansin. Sa may mga pananampalataya, hindi na po mga kapatid, pinapansin yung magpa-check up ka. Pag nagpa-check up ka, pag nagkulang ka lang pananampalataya, madadala ka. Sigurado nang sasabihin ng doktor. Ang katwiran ng iba, magpa-check up ka para malaman mo kung anong sakit mo. Maganda pong salita yan. Pero deep inside, papasok sa ating isipan kung ano ang sabi ng doktor, gagawin mo ng lihim yun. Diba rin say amen? Pero yung naglalaan ng oras sa ating mahal na Panginoon, ang kanyang oras ay nasa ating dakilang Diyos. Ramdam mo habang may lakas ka, habang nabubuhay ka, pakiramdam mo mayroon kang kasakit, pero nagpapatuloy ka, sige-sige ka dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Inilaan mo ang iyong lakas sa paglilingkod sa ating buhay na Diyos. Malalaman mo, magugulat ka isang araw. Malakas ka hanggang ngayon. Wala kang maintenance na gamot. Ang maintenance mo ay ang pagpupuri, pagsunod sa kalooban ng ating buhay na Diyos. Ramdam mo ang kalakasan. Iba rin say, praise the Lord. Kaya sasabihin mo, ang aking lakas na ito ay himala na lamang. Itong lakas kong ito ay biyaya na lamang galing sa ating buhay na Diyos. Ano bang sabi sa 10? Sabi dito sa 10,
Sapagkat isang araw sa iyong mga looban ay mabuti kaysa 1,000. Aking minagaling na maging tagatanod pinto sa bahay ng aking Diyos kaysa tumahan sa mga tulda ng kasamaan. Ganon mga kapatid si Haring David. Sapagkat sa isang araw sa iyong mga looban ay mabuti kaysa 1,000. Ibig sabihin, mabuhay man tayo ng 1,000 taon sa mundong ito. Kung wala tayong panahon, ipaglaan sa ating mabait na Diyos ang ating buhay na ito. Ito po ay walang halaga. Subalit, isang araw nandyan ka sa mga lagawain ng ating mahal na Panginoon. Talo mo pa yung nabuhay ka ng 1,000 taon na hindi mo kasama ang ating buhay na Diyos. Isang araw inilaan mo sa ating mahal na Panginoon. Yung ating buhay na ito, kapuri-puri, kalugod-lugod yan sa mahal na Panginoon. Sapagkat nasumpungan mo ang isang kaharian na ito ay kalugod-lugod sa ating mabait na Diyos, na kapag ito ay ating isinagawa, nasumpungan mo ang tunay na kaharian ng nais ng mabait na Diyos, kung paano sa langit, gayon din ang gawin sa lupa. Ibang say praise the Lord. Yung makalangit na gawain, ito ang buwaba galing sa langit, na ito ang nais ng ating mabait na Diyos, na habang tayo ay may lakas, gawin natin paglingkuran, purihin, pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Yun po ang ating maintenance. Ibang say praise the Lord. Kaya sabi ni Haring David, kahit tagatanod bantay lamang ako sa pintuan. Ibig sabihin, tagabukas lang ng gate. Grabe na ang kasayahan ni Haring David. Ibig say amen. Tagatanod pinto lang, tagabukas lang ng pinto. Grabe na po yung kanyang kagalakan. Grabe na po yung kanyang kasiyahan. Tunay na sumpungan niya ang kahariang galing sa ating mahal na Panginoon. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Sabi ito mga kapatid, aking minagaling na maging tagatanod pinto sa bahay ng aking Diyos, kaysa tumahan sa mga tulda ng kasamaan. Ibig sabihin, mayroon pong karunungan na nasumpungan si Haring David. Iba rin sa praise the Lord. Anong mayroon sa buhay ni Haring David? Mayroon po siyang pananampalataya. Iba rin sa amen. Mayroon po siyang pag-asa. At mayroon po siyang pag-ibig sa ating buhay na Diyos. At mayroon po siyang nasumpungan na tunay na karunungan na ito po ay nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan po ang ating napakabait na Diyos. Kapuri-puri po ang gawa ng ating mabait na Diyos. Ito po ay ating nakita sa ating beloved Honorable Pastor, na itinuro po sa buong iglesyang ito, na nais rin na ating sundan ang yapak kung ano ang kalooban ng ating mabait na Diyos. Anong paglilingkod ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Yun po ay itinuro sa atin. At habang po ito ay ating pinakikinggan, at habang ito po ay ating ginaganap, ramdam din po natin sa ating buhay na yung ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ito po ay nagkakaroon po ng katugunan sa ating buhay. Kaya hanggang ngayon tayo po ay nagpabalik-balik dito, sapagkat ramdam natin ang tunay na kalooban ng ating mabait na Diyos at tumutugon sa ating buhay ang ating mahal na Panginoon. Ikaw na dumadalo, hindi nauuwi sa wala ang iyong ginagawa na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya pabalik-balik tayo. Ibalik sa amen. Babalik-balik po tayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. May mga ang bawat isa sa atin mayroon pong kadahilanan. Bakit tayo bumabalik-balik? Pero ang lahat po ng kadahilanan na yan, yun po ay pawang sa ikabubuti ng ating mabait na Diyos. Para sa ikaluluwalhati, sana, sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Hindi po tayo nagpabalik-balik rito kung anong mayroon tayong dapat nakita. Kung tayo pa ay narito, pabalik-balik, dahil mayroon po tayong dapat gawin, walang iba, paglingkuran, sambahin, purihin ang ating mahal na Panginoon. Iba rin sa praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Ganon ang nais ng ating mabait na Diyos. Anong mayroon sa puso ni Haring David? Pananampalataya. Iba rin sa amen. Ganon din po ang nais ng ating mabait na Diyos sa isang mananampalataya na nakasumpong ng isang kaharian. May pag-asa, may pag-ibig, may karunungan. Iba rin sa amen. At hindi lang po basta karunungan, kundi unawa. Iba rin sa amen. Unawa, ito ang napakahalaga. 4:7 ng Kawikaan. Basahin po natin ang talata na yan. Hallelujah. Dito po sa Aklat mga Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 7, nasabi,
karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin, ay kunin mo ang unawa. Amen. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Iba rin si Amen. Kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin, ay kunin mo ang unawa. Iba rin sa Efeso, no? May karunungan, kunin natin. Pero masigit po natin kunin ang unawa. Iba rin sa Amen. Iba rin sa Efeso, Lord. Kasi kung hindi pa natin kunin, marunong nga tayo at wala tayong unawa, lahat po tayo rito may mga diferensya. Amen po ba? Kaya po tayo narito dahil po tayo ay pinoproseso pa lamang ng ating mahal na Panginoon. Kapag tayo po ay nagkulang ng unawa, lahat po tayo dito may diferensya. Hindi po tayo mapupunta sa langit. Baka nag-aakala tayo, akala natin tayo ay ligtas. Tayo ay gumagawa sa kalooban ng mahal na Panginoon. Yun po ang ating akala hanggang sa dumating ang ating mahal na Panginoon. Lahat po tayo hindi mapupunta sa dapat nating destinasyon. Iba rin say amen? Ang isang kahariang buwaba mula sa langit, ito po, kung ano ang ginagawa sa langit, gayon din dito sa lupa. Ito po ay tinuro sa atin ng ating beloved Honorable Pastor. Binuksan ang kaunawaan ng ating beloved Pastor kung paano maligtas ang isang tao maagaw sa kamay ng kalaban ng ating mahal na Panginoon upang wag mapahamak at sundin ang kalooban ng ating mabait na Diyos upang tayo ay mapunta sa tunay na ating destinasyon. Walang iba sa piling ng ating mahal na Panginoon. Hindi madali. Iba rin say, praise the Lord. Ang magtiis hanggang sa wakas. Dito sa lupa marami kayong kapigatian, subalit lagkasan nyo ang inyong loob sapagkat dinaig ko ang sanlibutan. Pinagtagumpayan ko ang sanlibutan. Kung kulang tayo ng unawa, kulang tayo ng karunungan, ating pong binabasyan yung ating sarili. Na matagal na tayo sa gawain. Nauna ako sa gawain. Marami na akong nagagawa sa gawain. Hindi po yan ang usapan ng ating mahal na Panginoon. Ang usapan dito na nais ng ating mabait na Diyos sa oras na ito, tayo ba ay karapat-dapat? Tayo ba ay gumagawa sa kalooban ng mahal na Panginoon? Iba say amen? Iba say praise the Lord? Baka matulad po tayo doon sa isang Pariseo at isang Publikano. Yung isang Pariseo, sabi niya, nagbibigay ako, nag-aayuno ako, araw-araw. Hindi ako tulad sa isang Publikano na yan. Grabe mga kapatid, nanalangin siya. Yung kanyang panalangin hindi kinakalugdan ng mahal na Panginoon. Sapagkat yung panalangin ito ay mapagmataas. Hindi po yan ang kaharian na galing sa ating mahal na Panginoon. Pero po yung publikano, siya po ay nanalangin. Halos ang kanyang mukha hindi, nahihiya po siyang ituon sa ating mahal na Panginoon sa kalangitan. Sapagkat sabi niya, siya ay makasalanan. Ibang say, praise the Lord. Nahihiya siya na kanya pong itingin ang kanyang mga mata sa taas. Dahil siya po ay makasalanan. Hindi po siya nagmataas. Iba rin say, praise the Lord. Yun ang nais ng ating mahal na Panginoon na paglilingkod sa Kanya. Ang gawaing ito po ay, sabi nga natin sa Balakasulatan, ito po ang karira ng pababaan, hindi pataasan. Iba rin say, amen. Iba rin say, praise the Lord. Dito po tayo tinuturuan ng mahal na Panginoon. At tayo magkaroon ng karunungan at unawa. Ibig sabihin, mag-unawaan tayo. Iba rin say, praise the Lord. Nauunawaan natin. Ibig sabihin, habang tayo ay tumatagal, totoo tayo po ay nagmamature. Iba say, praise the Lord. Iba say, amen. Pananampalataya, mayroon po si Haring David. May pag-asa, may pag-ibig, may karunungan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan. Iba say, amen. Mahalaga po ito mga kapatid sa bawat mananampalataya. Upang tayo po ay hindi mapahamak, tayo po ay nagsisikap, at tayo po ay maging kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Oras man na dumating ang ating napakabait, hindi po tayo mapapahamak, kundi tayo po ay buo yung ating pagtawag, paglapit sa ating mahal na Panginoon, na sa oras ng kagipitan sa ating pagtawag, hindi tayo magdadalawang isip, hindi tayo tugunin ng mahal na Panginoon. Iba say amen. Sa ating paglapit, sa ating mabait, sa ating pagtawag sa oras ng kagipitan, buo yung ating isip, na tayo ay tutugunin ng ating mahal na Panginoon. Diba say amen? Kumpiyansado po tayo. Kumpiyansado tayo
sa ating pagtawag, paglapit sa ating mahal na Panginoon. Sabagat alam natin yung ating pagtawag sa Kanya, tayo po ay mayroon pagsisikap na ginagawa ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Diba say amen? Purihin po ang ating mabait na Diyos. Kunin sa lahat ng bagay, sa lahat ng mong kukunin ay ang kunin mo ang unawa. Diba say praise the Lord? Kaya ang ating mahal na pastor dito po natin na-obserba ang ating beloved pastor. Kahit gaano mo kasama, kahit ano ang ginagawa ng isang tao, nariyan po pa rin ang pag-unawa ng ating beloved pastor. Kahit pasaway na talaga, iba rin sa praise the Lord, inuunawa pa rin. Ganun din po ang nais ng ating mabait na Diyos sa bawat isa sa atin. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Kahit pasaway na, inuunawa na lang natin. Diba? Say amen. Yun po sabi ni Beloved Fillmore sa meeting sa Iriga, na kahit hindi na kaibigin mo pa rin. Kaya ba yan? Diba? Say amen. Yun po ang isang kaharian na galing sa langit. Kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Ang mahal na Panginoon ay mapagbigay, mapagpatawad, sagana sa gandahang loob. Kahit hinahagupit na, hinahampas na, naagrabyo na, hindi nagbukang bibig na ikasasama, kundi ang bukang bibig ng mahal na Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Diba sa amen? Diba sa praise the Lord? Ito po mga batid, ang mayroon ang ating mabait na Diyos. Hindi kayang pantayan. Subalit ito ang nais ng mahal na Panginoon sa bawat mga pinili niya. Kaya sabi sa ikalawang Pedro 3:18, basahin po natin, praise the Lord. Ikalawang Pedro 3:18. Ang ikalawang sulat ni Pedro, Kapitulo 3, versikulo 18. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkikilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang kapurihan ay walang iba sa ating dakilang Diyos. Ibang sa amen. Ang kapurihan ay walang iba sa ating mahal na Diyos pula magpakailanman. Ibig sabihin, wala po tayong dapat angkinin, kundi ang ating gagawin, wala pong iba, magsilago sa pagkilala sa ating buhay na Diyos. Ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Magsilago, ibig sabihin, mayroon po tayong nalalaman na dapat gawin, yung magagaling na bagay. Everybody say, praise the Lord. Talagang totoong tayo ay maaasahan na. Dapat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas sa si Kristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Magsilago kayo sa biyaya at sa pagkilala sa ating Panginoon. Yun po ang nais ng ating mabait na Diyos. Diba? Say amen. Magsilago, ibig sabihin magsipagbunga. Ibig sabihin, mayroon pong dapat mangyari na hindi lamang tayo tagapakinig. Diba say amen? Ibig sabihin, mayroon resulta. Isa po ito, mga kapatid, sa nagsilago tayo sa oras na ito. Ang kapurihan ay sa ating dakilang Diyos lamang. Oras ng kasayahan sa libutan, tayo ay narito. Ibig sabihin, isa po yan na tayo po ay nagsilago sa pagkilala sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, ikaw ay nariyan, nakikinig, nagpupuri, nagpapalakpak sa ating mahal na Panginoon. Kapuri-puri ang gawa ng ating mabait na Diyos. Magsilago sa pagkilala. Iba na sa praise the Lord. Kilala na natin yung magaling na bagay. Ano po yung magaling na bagay? Tayo po ay mayroon pagsisikap na gawin ang kalooban ng ating mabait na Diyos. Iba sa amen. Purihin ang ating mabait na Diyos. Isa po yan na bagay na ating pong nagawa natin mga bagay na ito. Na tayo pa hindi nakibagay sa libutan. Patunay na tayo po ay pag-aari sarili ng ating mahal na Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng ating buhay na Diyos. Ang kapurihan ay walang iba sa ating mahal na Panginoon. Magsilago ka sa biyaya at sa pagkilala sa ating Panginoong Kristo na tagapagligtas. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Magpakailanman. Iba rin sa praise the Lord.
Hindi natin piling angkinin na kung tayo ay nakapagpapatuloy hanggang ngayon, hindi po yan ayon sa ating sariling gawa. Ang kapurihan palagi ay sa ating mahal na Panginoon. Yun po ay isang kaharian na buwaba mula sa langit na kung paano ang nais ng mahal na Panginoon na gawin ng mga tunay na kasumpong ng isang kaharian na paglilingkod sa ating mabait na Diyos, kung paano gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit gayon din dito sa lupa. Ibig sabihin, yung mga makalangit, yung tunay na pinili, ginahabagan ng mabait na Diyos, ang tanging ginagawa lamang yung makalangit na gawain, walang iba, yung pagpupuri, pasasalamat, ang bukang bibig, walang iba, just open your mouth to praise the Lord. Iba sa amen? Kapuri-puri po ang gawa ng ating mabait na Diyos. Iba sa amen? Tayo ay narito sa gawain ng ating mabait na Diyos. Papatuloy na natili sa ating puso at isipan ang pagkatakot, pagpapasakop sa ating buhay na Diyos. Nanatili yung pagsunod natin, sumusunod sa katwiran ng ating mahal na Panginoon. Diyan tayo pagpapalain ng ating mabait na Diyos. Patunay na tayo po ay atin na pong kinikilala ang magagaling na bagay. Na yun po, kahit hindi tayo sabihan, marunong po tayong mag-adjust. Diba sa amen? Diba sa praise the Lord? Kung ba yung ating buhay ngayon bilang Kristiyano, ito po ay naka-align. Hindi po lumiliko sa kanan at sa kaliwa. Sons of God, march forward. Diba say amen? Diba say praise the Lord? Naka-align mula noon hanggang ngayon. Patunay na yung ating pagtawag sa ating buhay na Diyos, pag tumawag tayo, hindi tayo hindi po tayo ilalagay sa alanganin, kundi tayo po ay 100% na tayo po ay tumatawag at lumalapit sa ating mahal na Panginoon, na hindi po tayo nagdadalawang isip, kundi kumpiyansado po tayo. Buo yung ating loob na sa ating paglapit, sa ating pagtawag, ito po ay kalugod-lugod sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan po ang ating mabait na Diyos. Kapuri-puri po ang gawa ng ating mahal na Panginoon. 84, versikulo 4 ng awit, ano po sabi diyan? Praise the Lord, hallelujah. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 84, versikulo 4, nasabi, mapalad silang nagsisitahan sa iyong bahay, kanilang pupurihin kang palagi. Sela. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan po ang ating mabait na Diyos. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mapalad silang nagsisitahan sa iyong bahay, kanilang pupurihin kang palagi. Iba say amen. Mapalad yung, sabi ito mga kapatid, mapalad silang nagsisitahan sa iyong bahay, kanilang pupurihin kang palagi. Ito ang nais ng mahal na Panginoon. Kung paano sa langit, gayon din dito sa lupa. Ano po ang nais niya? Ang tao ay magpuri, nagsisitahan sa iyong bahay. Habang tayo ay nasa bahay-sambahan, dumadalo sa gawain ng ating mabait na Diyos, ang ating isip ay walang iba, magpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Hindi ba tayo pumunta dito ng ating kaisipan nandito, yung ating presensya nandito, yung ating kaisipan nandoon sa kabila? Hindi po yan nalulugod ang mahal na Panginoon. Kundi tayo po ay narito, ang ating katawan at ang ating isip, wala pong ibang iniisip, magpupuri, magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Everybody say praise the Lord. Pupuriin kang palagi. Sabi dito, mapalad silang nagsisitahan sa iyong bahay, kanilang pupuriin kang palagi. Ito ang nais ng ating mahal na Panginoon sa ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos, ang ating kaisipan without any mental reservation. Kundi buong isip, buong lakas, buong kaluluwa, habang tayo ay nasa gawain ng ating mahal na Panginoon, pilit po nating ginagawa ang kalooban ng ating mabait na Diyos. Tayo po ay walang panahon sa pagkwentuhan. Amen po ba? Hindi po tayo palakad-lakad. Kundi tayo po ay stay, talagang tayo po ay nakaupo na hindi po natutulog. Kundi tayo po ay gising, nakikinig ng salita ng Diyos. Ating pong hinihintay na tayo ay ating abutin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Nagmumuni-muni tayo sapagkat sa ating pagdalo habang naramdaman natin ang kanyang balang presensya.
Ito ang kalakasan natin. Ito ang magpapalakas sa atin. Bukas yung ating puso. Hindi sarado ang ating puso. Papasok ang ating mahal na Panginoon. Yun ang magpapalakas sa atin habang tayo ay nagkipagbaka sa mundong ito. Kasama natin ang ating buhay na Diyos. Ibang say amen. Kahit saan tayo mapunta, saan man tayo lumakad na lugar, saan man tayo mahalo, mga kapatid, tayo ay makikilala na tayo po ay tunay na pag-aari sarili ng ating mahal na Panginoon. Iba rin sa praise the Lord. Hindi tayo nakikibagay sa galaw ng sanlibutan. Hindi tayo nakikibagay sa mga gawaing sanlibutan. Kundi saan man tayo mapunta, ang ating isip palagi ay pagpupuri, pagpapasalamat, pagpapasakop, pagpapakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, yung magagaling na aral, magagaling na nating napakinggan, ito po ay ating ina-apply at tinampo natin napapatunayan, totoo ang salita ng ating mabait na Diyos. Pinapangyari ng ating mahal na Panginoon, yung ating salita na napakinggan, salita ng ating mahal na Panginoon, mula noon hanggang ngayon, hindi tayo nahihiwalay. Dahil po sa ating manapakinggan salita ng ating mabait na Diyos, naunawaan natin at habang ito ay ating ina-apply sa ating sarili, ramdam natin, totoo at buhay, tayo ay sinasamahan ng kapangyarihan ng ating buhay na Diyos. Ibig say, praise the Lord. Mapapalad silang sisitan sa iyong bahay, kanilang pupurihin kang palagi. Kayaan iba kahit malayo, pilit makarating, pilit na makakarating sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya yung patutunan ng ating mga kapatid kanina, 10 kilometers, nilalakad nila back and forth papunta sa gawain ng mabait na Diyos. Hindi alintana ang layo, hindi alintana ang pagod, sapagkat ramdam nila habang ginagawa niyan mga bagay na yan, sinasamahan sila ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Pinalalakas sila ng ating mabait na Diyos. Ibang say, praise the Lord. Hindi alintana, walang bahay, walang sakay, naglalakad nga. Pero ngayon, ang sabi niya, ngayon, pinagpala sila ng mahal na Panginoon. Hindi yan sila naglalakad, mayroon po mga tirahan, sabi nga, zero balance, totally wala talaga. Pero ngayon, pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Ibig say amen. Isa lamang po yan, mga kapatid, sa pinatunayan ng mahal na Panginoon. Sa bawat mananampalataya na nasumpungan ang isang kahariang tunay na pagpapala. Kahariang ito ay galing sa ating mahal na Panginoon, tunay na kayamanan. Ibig say praise the Lord. Nang kayamanan itong buwaba sa atin, ito po ay hindi hinuhukay. Kusang bumaba. Ibig say amen. Kusang bumaba, galing sa ating mabait na Diyos, nang nais ng malapang kung paano sa langit ang ginagawa, gayon din dito sa lupa. Sino po ang gagawa niyan? Yung mga tunay na kinahabagan ng ating dakilang Diyos kung paano gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Habang ginagawa po natin yan mula noon hanggang ngayon, yun po ang isang tunay na kayamanan na nasumpungan natin na ito ang tunay na kayamanan hindi kayang nakawin. Habang ginagawa po natin mga bagay na yan, pinagpapala kang lubos ng ating buhay na Diyos. Mayroon kang paninindigan na nasumpungan, karunungan, unawa, pananampalataya, pag-ibig, tiwala sa ating mabait na Diyos. Hindi mo kayang ipagpalit. Ibig say amen. Hindi mo kayang ipagpalit ang kayamanan na iyong natanggap sabagat buo, kumpiyansado ka ng iyong ang kayamanan na iyong natanggap ay galing mismo sa ating buhay na Diyos. Ano ang ebidensya mo? Binago ang iyong buhay. Ibig say praise the Lord. Binigyan ka ng kapayapaan. At hanggang ngayon, senior citizen na tayo, ang ating maintenance hindi gamot. Ibig say amen? Ang ating maintenance, mga kapatid, walang iba yung pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Pabalik-balik sa gawain ng ating mabait na Diyos. Habang ginagawa po natin mga bagay na yan, ang kalakasan ay patuloy pinagkakaloob ng ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan po ang ating napakabait na Diyos. Ibig say, praise the Lord. Kaya mapalad. Ibig say amen. Patuloy yung ginagawa natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Tunay na kapuri-puri ang gawa ng ating mabait na Diyos. Habang tayo po ay patuloy dumadalo sa gawain ng ating mabait na Diyos, dito po natin nararanasan kung paano tayo linilinis ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Dito tayo pinaproseso ng ating mabait na Diyos kung paano tayo maging malinis. Paano maging karapat-dapat, paano natin mai-apply ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sa pamamagitan po ng ating patuloy na pagdalo
at sa ating pagdalo, tayo po ay nakikinig. Ibang say amen. Nakikinig. At kahit kami maroon po mga kapatiran, nagkabago-bago pa lang, pero sincere talaga nakikinig, magugulat ka, nai-apply niya na yung kalooban ng mahal na Panginoon na dapat gawin. Sincero. Pero yung mga datihan naman, kumpiyansado. Ay, alam ko na yan. Diba say amen? Kumpiyansado, alam ko na yan. Pero pagdating ng pagsubok, yung napakinggan, hindi na i-apply. Marunong pa siya. Hindi na tayo marunong minsan makinig. Pero yung baguhan, pag sinabing ganon, sasabihin sa iyo, ay bawal po yan. Nakita kaagad natin yung pagpapakumbaba, yung pagpapasakop, yung humble spirit. Iba rin say amen? Nagkaroon ng unawa, nagkaroon ng karunungan, tunay na pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Marunong ipaglaban. Iba rin say praise the Lord. Marunong ipaglaban ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Patutunan ng ating malapatid kanina, kung sa kailang lugar maraming trabaho. Pero ang sabi niya, pag doon siya nakapokus, marahil magigil lang siyang linggo Christian. Kaya hindi niya ninais na pumunta doon. Nag-isip siya ng ibang paraan na sa tuwing banal na gawain, siya po ay makarating sa gawain ng ating mabait na Diyos. Ang kapurihan sa ating dakilang Diyos lamang. Panghawakan po sa tayong lahat ng ating mahal na Panginoon na sa tuwing banal na gawain, tayo po ay nariyan. Nauuna tayo sa gawain ng ating mabait na Diyos. Yun po ang sinabi ni Apostol Pablo, na nagtutumulin ako sa aking pagtakbo sa hangganan ng gantimpala ng ating mabait na Diyos. Ibang say amen. Ibig sabihin, hindi ginagawang katamaran yung pagdalo sa gawain ng ating mabait na Diyos. Kundi ginagawa niyang mayroong pagpupursige, nagtutumulin sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Yun po ang tunay na kasumpong ng isang kaharian na galing sa ating buhay na Diyos. Yung paglilingkod na nais ng ating mahal na Panginoon. Na naglilingkod siya ng buong puso, buong isip, buong lakas, without any mental reservation. Na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, kahit ano ang mangyari, hinahakbang niya ang kanyang mga paa patungo sa gawain ng ating mabait na Diyos upang purihin, sambahin ang ating mahal na Panginoon. Diba say amen? Sons of God, march forward. Diba say praise the Lord? Habang tayo po ay patuloy dumadalo, dito tinararamdaman na tayo po ay nililinis na pala ng mahal na Panginoon. Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na ating napapakinggan, minsan sabihin natin, napuntok ako. Diba say praise the Lord? Doon natin i-apply yung ating sarili. Sa pagkikinig ng salita ng Diyos, nagkaroon po ng katugunan yung ating iniisip, yung ating plano, yung ating ginagawa. Minsan akala natin tama yung ginagawa natin, pero po pala ay mali. Yan nabubuksan ng ating mahal na Panginoon. Binubuksan ng ating mabait na Diyos. Kumbaga pinaalalahanan tayo ng mga salita ng ating mahal na Panginoon. At doon po tayo ni-remind ng salita ng Diyos upang maisagawa po natin yung magaling na bagay. Diba say amen? Yung magaling na bagay, nakapuri-puri sa paningin ng ating mabait na Diyos. Diba say praise the Lord? Purihin ang ating mahal na Panginoon kaysa ating pagdalo sa gawain ng ating mabait na Diyos. Sabi nga ng mga baguhan ating mga bisita, mayroon akong dinadaluhan na ibang gawain na pagpasok mo, kanya-kanyang grupo. Pero sabi niya, dito sa inyo iba. Dito ako nakadalo, dito ako naka-observe. Sa pagpasok mo sa banal na gawain, wala siyang nakita nagkikwentuhan. Siguro time na yan, nakita niya sa kanyang pagpasok sa gawain ng mahal na Panginoon sa banal na gawain ito, siguro sa oras na yan, lahat ng mga Kristiyano, tunay na katuon ang isip sa ating mabait na Diyos. Diba say amen? Kapuri-puri ang gawa ng ating mahal na Panginoon. Ang kapurihan ay sa ating dakilang Diyos lamang. Doon siya mga kapatid, nagsimula sa kanyang pag-observe. Doon siya nagsimula na ang sabi niya, dito ako mag-o-observe patuloy. Diba say amen? Kaya tayo po na naturuan ng magaling na bagay, yung kaharian galing sa ating mabait na Diyos, ito po ay ating ina-apply. Kapag ito po ay nakita sa atin, kahit hindi po tayo mag-share, talagang sila po ay kumbaga mahihikayat.
Dahil makita sa atin mismo na yung mga turo sa atin ng mga salita ng Diyos, ito po ay epektibo. Amen po ba? Ibang salvation na. Doon po siya mga kapatid na saved. Kaya sabi niya, iba ang gawain ito. Mayroon interest ang mga kapatiran dito sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ibang salvation Lord. Ang kapurihan ay walang iba sa ating mahal na Panginoon. Kaya pagdating natin sa gawain ng ating mabait na Diyos, talagang naka-intact tayo. Walang palakad-lakad. Talagang makikita natin yung resulta kung ano ang tunay na epekto sa bawat mananampalataya. Yung hindi po palakad-lakad. Iba say amen? Yung iba isiguwing, sayang po yung ating oras. Pagdating ng pagsubok, hindi po natin alam ang ating gagawin. Baka kalintura pa sana, mahanap ka ng biogesic. Pag nilagyan mo yung ipit din sa kilikili, 42 na pala ang kakalintura. Grabe na, mga ngamba ka na. Pag kulang tayo sa pakikinig, papasok po dyan yung ating sariling isip. Iba say amen. Pero pag puno tayo ng pakikinig, sagana sa salita ng ating mabait na Diyos, kahit ano ang mangyari, still nanatili tayo na nagtitiwala at tumatawag walang iba sa ating buhay na Diyos. Iba say amen. Baka ma-open po kayo. Hindi po masama magpa-hospital. Excuse me po ha. Kung nakabanggit po ako kanina na tayo po ay nagpapa-hospital, karapatan niyo po yun. Sabagat hindi naman po pinagbabawal tayo ay mag-hospital. Pero po, tinuturuan tayo na magtiwala walang iba sa ating buhay na Diyos. Ating pagpakan ng ating mahal na Panginoon. Hindi po natin hawak ang ating kaisipan. May kalayaan po tayo. Pero dito po tayo, tinuturuan tayo dito. Mamatay, mabuhay. Magtiwala tayo walang iba sa ating buhay na Diyos. Hindi po masama ang doktor, hindi masama ang hospital. Ibang say, praise the Lord. Dahil ka na magpanganayo. Baka magpanganayo ka pa, mahanap ka pa ng puting manok. Mahanap ka pa ng tindog na jis para idukot sa angog. Grabe na yan. Mayo na yan. Bako na po yan yung kaharian galing sa mahal na Panginoon. Ang tunay na kaharian na galing sa ating mabait na Diyos, nagtitiwala palagi sa ating mahal na Panginoon. Iban sa amen. Ecclesiastes 5:1. Ano po nakalagay dito? Praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes 5, versikulo 1. Ingatan mo ang inyong pagka ikaw ay sa bahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang, sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Unawain po natin mga bagay na ito. Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasa sa bahay ng Diyos. Sabagat ang paglapit upang makinig ay maigi. Ibalik si amen. Yung paglapit na makinig ay maigi. Kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang, sabagat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Naunawaan ba natin mga kapatid? Mas maigi na po mga kapatid yung paglapit na nakikinig ay maigi. Kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang sapagkat hindi nila nalalaman na sila ay nagsisagawa ng kasamaan. Kaya ang sabi mga kapatid sa 14:17 ng Roma, ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom. Iba sa amen. Basahin po natin talata na yan. Dito po ito mga kapatid na karugtong po ito, supporting verse po ito ng ating binabasang ito. Roma 14:17. Basahin po natin talata na yan. Ito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 14, versikulo 17. Nasabi, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan po ang ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Ang iba kasi mga kapatid, porque minsan tayo ay
buo yung ating loob at tumulong, gumawa. Pero mas maigi po pala mga kapatid yung lumalapit tayo, nakikinig. Ibig sabihin, sa ating pagkikinig, ina-apply natin sa ating sarili yung ating pinapakikinggan. Hindi po tayo nag-expect na tayo ay pwedeng pagbigyan. Kasi marami tayong nagawa. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, wala pa akong nagawa. Sabi natin mga pastor, wala pa akong nagawa hanggang ngayon. Yun pala ang nais ng ating mabait na Diyos. Sabagat mas maigi pala sabi ito, ang paglapit, sabi ito, sapagat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang. Sapagat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Ibig say amen. Tayo ay tinuruan magbigay. Yung tama, nabibigay tayo na may kasiyahan sa ating puso. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ibig say amen. Pero hindi pa natin pwedeng gawin dahil yun pa magiging nating rason na gusto tayong, hindi tayo sumusunod. Kundi ang nais ng ating mabait na Diyos, tayo ay nakikinig, sumusunod, nagbibigay, nagpapakumbaba, nagpapasakop. Yun ang nais ng ating mahal na Panginoon. Diba say amen? Nagbibigay tayo, sumusunod tayo, nagpapasakop tayo, nakikinig tayo. Yun ang nais ng ating mabait na Diyos. Ibig sabihin, hindi po tayo nangangatwiran. Diba say amen? Kundi tayo po ay sumusunod sa kalooban ng ating mabait na Diyos. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Nais ng ating mahal na Panginoon, tayo ay palaging tumanggap ng turo at aral. Para po yan sa ikabubuti natin. Hindi po para tayo ay lumakad sa ating kagustuhan, sa ating katwiran, kuya tayo ay patuloy magpasakop. Sapagkat ang ating tungo ay walang iba sa piling ng ating mabait na Diyos. Sa pamamagitan ng ating pagkikinig at pagsunod, pagpapakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ito po ang magdadala sa atin sa piling ng ating mahal na Panginoon. Hindi po tayo nagmamarunong. Iba rin say amen. Iba rin say praise the Lord. Kundi tayo ay patuloy nagpapakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Doon po tayo pagpapalain ng ating mabait na Diyos. Iba rin say amen. Bigay nga tayo ng bigay. Pero hindi natin alam, minsan doon po nag-uumpisa yung ating sarili. Nakala natin po tayong pagbigyan kasi giver naman ako. Meron pong ganyan eh. Akala niya, porque giver nga, akala niya yung kanyang plano, paboran. Ay hindi naman po talaga pwede. Ayun po, sabi sa balak ko sa tayo binabasa sa kawikaan kanina, nahanap. Sabi ni Haring David, karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan, o sa lahat mong kukunin ay ang kunin mo ang unawa. Diba say amen? Diba say praise the Lord? Mahalaga po ito mga kapatid. Kahit giver tayo, kapag hindi tayo sumusunod, ito po sabi sa ating binabasa, hindi nila alam, nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Iba say amen. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Kaya tayo pa tinuturoan dito na talagang magpasakop, sumunod para sa ikaluluwalhati, walang iba ng ating mahal na Panginoon. Ating palapakan po ang ating napakabait na Diyos. Kaya sa ipon, binasa natin, magsilago tayo sa biyaya at sa pagkakilala ng ating Panginoong Kristo. Doon lang po tayo magsilago sa biyaya at sa pagkakilala. Anong dapat nating palaguin? Yung ating nakilala, ang ating mabait na Diyos, tayo ay pinagpala, kinahabagan ng mahal na Panginoon. Na dati hindi tayo karapat-dapat, iba na say praise the Lord. Hindi tayo karapat-dapat pagkalooban ng ating mga tungkulin. Sino tayo? Tayo ay ngayon marunong umawit. Iba na say amen. Marunong tayong maggitara, marunong tayong lahat ng gawain. Tayo ay naasahan na ng ating mahal na Panginoon. Kapuri-puri po ang gawa ng ating mabait na Diyos. Sino tayo niyan? Wala po tayong magagawa kung wala ang ating mabait na Diyos. Kaya sabi sa mga magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala. Ibig sabihin, patuloy tayong magpakumbaba, magpasakop sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Doon po tayo pagpapalain ng ating mabait na Diyos.
Ating palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Even say, praise the Lord. Lahat po tayo dito, mga kapatid, tinuturuan ng mahal na Panginoon. Even say, amen. Sa ating pagsunod, doon po tayo pinagpapalang lubos ng ating dakilang Diyos. Ano po ang sabi ito mga kapatid sa Filipos 1:10? Basahin po natin talata na yan. Hallelujah. Ang mga sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 1, versikulo 10. Upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo maging tapat at walang kapitasan hanggang sa kaarawan ni Kristo. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan po ang ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo. Ito po ang nais ng ating mabait na Diyos. Ito po yung nakikinig, marunong ng kumilala ng magagaling na bagay na dapat gawin sa mga hinaharap. Diba sa amen? Talagang sasabihin natin, hindi tayo pwedeng turuan sa alam na natin. Kumbaga, alam na. Kapuri-puri ang gawa ng ating mahal na Panginoon. Alam niya kung yung kanyang gagawin. Balsa amen. Hindi nagpapautos. Talagang yung kanyang natanggap na biyaya, lumago ng lumago. Kaya ang alam niya kung ano ang kanyang natanggap na biyaya, kung gitarista, kanyang ginagampanan. Without any mental reservation. Balsa amen. Yung talagang paggampan sa gawain ng ating mabait na Diyos, buo. Hindi pakitang tao. Ibig say amen. Diyan tayo magpapalain ng ating mahal na Panginoon. Magpapagumaba sa harapan ng ating mabait na Diyos. Hindi natin magagawa ang mga bagay na yan. Yun ay biyaya at habag lamang ng ating mahal na Panginoon. Hindi po natin pwedeng ipagmalaki. Ibig say praise the Lord. Alam natin marunong na tayong kumilala ng magagaling na bagay. Kumbaga, diyan natutuwa ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo tinuturuan, gumagawa na tayo ng kusa na gawain para sa ikaluluwalhati, para sa ikalulugod, sa paningin ng ating mabait na Diyos. Pili tayong pagkatiwalaan, iba rin say praise the Lord. Diyan nalulugod ang mahal na Panginoon, kumbaga naka-align na. Parang yung bata, mga kapatid na bago, bata, pag lumalakad pa, inaalala yan. Pero pag nakita natin na talagang sa kanyang pagtayo, na talagang minsan, nagturutagilid pa. Kaya yaon sa pag-alalay, kan magurang. Pero habang nagdadakula, nahiling ta, nakatindog na, at sa iyang paglakaw, diretso na, dahil na nagkikibang-kibang, ano ang namamatian kan sarong magurang? Bago pong maugma, iba say amen. Iba say praise the Lord. Siring man po kayan, ganoon din po ang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Habang tayo po ay naturuan na ng salita ng Diyos. At ito po ay ating ginagawa na tao sa pusong paglilingkod, nakikinig, nagpapasakop, marunong po tayong umunawa, magagaling na bagay. Atin na pong inuunawa, kung may problema man, inuunawa natin. Iba rin sa praise the Lord. Hindi tayo ang inuunawa, kundi tayo ang marunong umanawa. Wala po yung problema. Kapayapaan na natili. May pananampalataya, may pag-asa, may pag-ibig. Wala pong kaguluhan yan. Kundi tunay na kapayapaan, pag-ibig ng gagaling sa ating buhay na Diyos. Iba say amen. Hindi tayo malalagay sa alanganin, kundi patuloy tayong pagpapalain ng ating mabait na Diyos. Patunay, doon tayo makikilala na talagang tayo ay pwede nang tumayo sa ating tunay na direksyon na paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Ang ating hinihintay na lamang yung pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Iba say praise the Lord. Kahit nahihirapan tayo, pinagsusumikap tayo na gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Yan tayo pagpapalain ng ating mabait na Diyos. Kahit walang nakakakita, ikaw mismo, tayo mismo, pilit na gumagampan sa gawain ng ating mabait na Diyos. Kahit hindi natin kaya, pero pilit natin ginagawa.
alang-alang sa pag-ibig na ating naramdaman galing sa ating mabait na Diyos at napapatunayan natin na hindi tayo pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Habang ginagawa natin ang kalooban ng ating mabait na Diyos, may pagpapakumbaba, may pagpapasakop, kailanman hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Ibal say amen. Ibal say praise the Lord. Pero kung tayo ay lumalakad sa ating katwiran, hindi po maganda. Ang nais ng ating mabait na Diyos, asay po sa ating binabasa, purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ano po yung ating binabasa sa 1:10 ng Pilipos? Asay po dito. Upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo. Ito po ang nais ng ating malabang sa bawat mananampalataya. Na tayo po ay tinuruan na, hindi na po tayo mga bata, mga kapatid. Tayo po ay tumatayo na, lumalakad na. Tinuruan tayo kung paano natin ipagtrabaho yung ating sariling kaligtasan. Para po, hindi tayo mapahamak. Para sa ikaluluwalhati ng ating mabait na Diyos, dumating man ang ating mahal na Panginoon, alam natin yung ating sarili. Sa pagharap natin sa ating mabait na Diyos, hindi tayo magiging magdalawang isip. Pero tayo ay buo yung ating pagtitiwala, mahal na Panginoon, sa oras ng kagipitan, sa oras ng pagsubok, sa oras ng problema, tayo po ay hindi pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Ibal sa amen. Eh yung lindol po mga kapatid, mabuti nandoon. Kung dito po yan sa atin. Salamat sa ating napakabait na Diyos. Ibal sa amen. Yung iba mga kapatid, yung kainan? Ano ba yun? So, Jollibee. Siguro kung may mga bagong sweldo duman, tapos siya duman sa Jollibee, puti ang kakan-kakan. Dahil daara, may 7.8 pala na lindol yung nag-abot. At biglang gumuho. Diba si amen? Pero po tayo ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ganun pa man ang nangyayari sa mundo natin, pero po tayo ay tinuruan na lumakad na may takot sa harapan ng ating mabait na Diyos. Dumating man ang mga bagay na yan, alam natin yung ating pagtawag sa ating mahal na Panginoon, tayo po ay kalulugdan at iingatan ng ating mahal na Panginoon. Siya ang tunay na kaligtasan, purihin po ang ating mabait na Diyos. Ang ating kaligtasan ay walang iba sa ating mahal na Panginoon. Wala po tayong ibang tagapagligtas. Wala po tayong dapat ibang lapitan sa panahong ito. Sa ibang lugar, walang kaligtasan. Pero po, sa ating dakilang Diyos ay mayroon pong kaligtasan. Saan man tayo pumunta, subok na natin na ang ating Diyos na pinaglilingkuran, buhay at makapangyarihan, nag-iingat, tumutugon. Yun ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Tinuruan tayo na lumakad na may pagpapakumbaba, pagpapasakop sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng ating napakabait na Diyos. Ibalik say amen. Kapuri-puri po ang gawa ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos po ang magpala sa bawat isa sa atin. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Huling talata, basahin po natin talata na Pilipos 3:15 hanggang 16. Huling talata po mga kapatid. Pilipos 3:15 hanggang 16. Ang mga sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 16. Sabi, kaya nga, kung ilan tayong mga sakdal ay mag-isip ng gayon, at kung saan may nangagakaiba kayo ng iniisip, ay pahayag naman ito sa inyo ng Diyos. 16, lamang ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos ng ating inabot na. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, kung ilan tayong mga sakdal ay mag-isip ng gayon, at kung sa anumay nagkakaiba kayo ng iniisip, ay ipahayag naman ito sa inyo ng Diyos. Ibalik say amen. Lamang ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na. Kung ano ang turo na ating natanggap, kaharian na kalooban ng ating mabait na Diyos, kung paano sa langit gayon din dito sa lupa, yun ang ating ginagawa, yung kalooban ng ating mahal na Panginoon, ang nais ng ating mabait na Diyos,
tayo po ay magkaisa ng kaisipan. Walang iba, yung pagpupuri, pagpapasako, paglilingkod, pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Yun ang nais ng ating mabait na Diyos. Lamang magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos ng ating inabot na. Ano po ang ating inaabot na ngayon? Ng mga aral at turo, wala pong iba, matakot at magpasakop, magpakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. At kung mayroon man pong nag-iibang isip diyan, ang mahal na Diyos po, ang mahal na Panginoon po, ang magpapaalaala. Siya po ang magtuturo, purihin po ang ating mabait na Diyos. Sapagkat po, ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling sa salita ng ating buhay na Diyos. Ating pagpakan ng ating mahal na Panginoon. Sa pamamagitan po ng ating pakikinig, diyan tayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Ang tagapakinig na hindi lumilimot ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Subalit ang tagapakinig na lumilimot, para na po siyang isang taong nananalamin na habang siya ay nakaharap sa salamin, alam niya ang kanyang pagkatao. Pero habang siya ay nakatalikod na sa salamin, nakalimutan niya na kung ano ang itsura niya. Huwag po tayong ganyan. Alam po natin ang ating katayuan ngayon. Tayo po ay pag-aari sarili ng ating mahal na Panginoon. Na ang nais niya, tayo po ay lumakad sa kalooban ng ating mabait na Diyos na may pagpapasako, pagpapakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Diyan po tayo pagpapalain lubos ng ating dakilang Diyos. Patunay na tayo po atin na pong kinikilala ang magaling na bagay, wala pong iba yung naglilingkod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng ating mabait na Diyos. Ang kapurihan at ang kapasalamatan ay walang iba sa ating mahal na Panginoon po lamang. Tayo pa umayo, mawit sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. kalakasan ay nakukuha na lamang natin sa ating napakabait. Hallelujah. Hindi po tayo pwede magmataas, kundi
lagi po nakatungtong yung ating mga paa sa lupa. Yun ang nais ng ating mahal na Panginoon. Napaglingkod natin sa ating mabait na Diyos. Ito po ay ang karera ng pagpapakumbaba. Karera ng kapakumbabaan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi po ating piling ang ginin at tayo pa'y maraming nagawa. Kundi hanggang sa panong ito tayo ay nagsisikap na ating magawa ang kalooban ng ating mabait na Diyos. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Your glory, praise to your praise.
Tayo po ay tinuruan na tayo po ay habang nabubuhay, tayo po ay tinuruan ng ating mabait na Diyos na magpuri. Na ito po ang nakakalugod, kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo karapat dapat sabi tayo pinagkalooban lamang ng ating mahal na Panginoon na isang kaharian na ito po ay ang tunay na kayamanan nang makilala natin at maisagawa natin ang kalooban ng ating mabait na Diyos. Walang hanggang pasasalamat ang ating babanggitin. Tayo po ay kinhabagan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay tinibigyan ng totoong pastor na itinuro ang salita ng Diyos. Ito po ay kisinamahan ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon at tunay. Ito po ay kalakip ang kapangyarihan at ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Lumaki po sa ating mga buhay. Tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Ating pong naisasagawa, napapurihan, pasalamatan ang ating buhay na Diyos. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sa oras pong ito, ating pong ipanalangin muli. Hilingin natin sa ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay panghawakan, ilayo sa anuman mga sagabal. Mag-isipang hindi nakakalugod sa mahal na Panginoon. Ating hilingin sa ating mabait na Diyos. Na tayo po ay panghawakan at tulungan ng ating mahal na Panginoon sa ating pagkikipagbakas sa mundong ito sa ngayong kapanahonan. Hallelujah. Tayo po ay makiusap sa ating dakilang Diyos. Manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kanya-kanya po tayong panalangin. Kanya-kanya tayong kahilingan sa ating mabait na Diyos. Tumutugon ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. Nakila po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan po, mahal po Kristo. Sa oras po ito na ito po ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Patuloy mong kinahabaghan, mahal na Panginoon. Lahat ng aming pagkukulang, mga pagkakamali, mahal na Panginoon, patawarin na po kami. Minsan pa amin na pagbigyan ng aming makahinaan, mahal na Panginoon. Patawarin na po kami at dalangin po namin sa iyo. Kung saan kami mahina, mahal na Panginoon, doon mo po kami palakasin. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, sa aming pagkikipagbakas sa mundong ito. Sa aming kaisipan, sa aming pagkikilos, mahal na Panginoon, pagsasalita, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na ikaw po patuloy na manguna sa bawat isa sa amin. Wala po kaming magagawa, mahal na Panginoon, kung wala ka, mahal na Panginoon. So, alam namin buhay at totoo ka, mahal na Panginoon. Patuloy mo kaming panghawakan, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami sa aming pagkikipaglaban, pagkikipagbaga, mahal na Panginoon, sa mundong ito. Hindi namin kaya, mahal na Panginoon, harapin ang mundong ito kung wala ka. Kaya wala po kaming ibang inaasahan na ikaw, mahal na Panginoon, na patuloy, mahal na Panginoon, na manghawak sa bawat sa amin upang aming maisagawa, mahal na Panginoon, na paglilingkod, makalakad ayon sa kalooban, mahal na Panginoon, makalakad sa iyong katuwiran, may pagpapakumbaba, may pagpapasakop, mahal na Panginoon, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon, dalangin mo namin sa iyo, mahal na Panginoon. Lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, sa panahon ito nagpapahinga. Muli mo silang magbigyan ng kalakasan, makapanumbalik sa paglilingkod sa iyo upang kami makasama namin sa iyong pagpupuri, paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Ikaw ang gumawa ng kapamaraanan, mahal na Panginoon. Isupply mo po, mahal na Panginoon, ang mga pangangailangan ng iyong mga anak ayon sa iyong kalooban sa himalang kapamaraanan, mahal na Panginoon. Pagkalooban mo lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, nang nararapat para sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Karunungan ni pagkaloob mo po, mahal na Panginoon, pagkatakot manatili sa iyong puso't isipan, maging sa aming mga kapatiran na sa manig ng karamdaman sa panahon ito. Ikaw, mahal na Panginoon, sa magpalakas, magbigay ng kagalingan, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon, aming mga mahal sa buhay, mahal na Panginoon, hallelujah, sa panahon ito. Sila po ay hindi pa nakakapaglingkod sa iyo. Ikaw gumawa ng kapamaraanan, mahal na Panginoon, maabot sila, ay po yung mga isipan, mahal na Panginoon, makalapit sa iyo, matanggap ka, mahal na Panginoon, upang kami sama-sama, mahal na Panginoon, paglilingkod sa iyo, magmana ng buhay na walang hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Panghawakan mo kaming lahat, mahal na Panginoon, sa unat dalangin ng aming beloved pastor, pagpalain mo kami sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, hallelujah, hallelujah. Ating pong sawayin, anuman pong umaalipin, mga sakit, karamdaman sa ating mga katawang ito. Wala pong ibang pinakamagaling na manggagamot, kundi ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Magtiwala lamang tayo sa ating mahal na Panginoon. Ating gawin ang kalooban ng ating mabait na Diyos. May pagsisikap. Diyan tayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Mahal na Panginoon, sa oras pong ito, narito po ang iyong mga anak, patuloy ang titiwala sa iyo.
Ano ang pong karamdaman dumara po sa aming katawan, malapay noon, hallelujah, sa panahong ito. Kung yan po ay sakit na karamdaman sa puso, sa tiyan, anumang karamdaman, malipin sa aming katawan, mga bukol yan, high blood, TB, diabetes, lagnat, trangkaso, ubo, anumang uring karamdaman, aming pinalalayas, tinataboy, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, cast out, be healed, in the name of Jesus. Cast out, be healed, in Jesus' name. Walang pananampalataya, pagsisinungaling, lumayas ka sa amin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, praise the Lord. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po ay tumayo na mga kapatid, at tayo po ay tumalon 3 beses. Sabay, hallelujah, praise the Lord. Wala pong halong biro mga kapatid. Sabay-sabay. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Glory to God! Aral po na pagpupuri, pagkasalamat, pagdadakila, pagsamba. Wala pong iba sa ating mahal na Pasko.